Nagsimula ang palabas sa isang grade 8 na batang lalaki na nagngangalang Donnie Berger kasama ang kanyang mga kaklase sa paaralan. Sinasabi niya na hindi na niya gusto ang mga babaeng kasing edad niya, dahil interesado siya sa mga babaeng nasa hustong gulang. Ilang sandali pa, dumaan sa kanilang harapan ang isang bagong guro na nagngangalang Mary McGarrigle. Nabighani si Donnie sa kagandahan ng babae at hiniling niya na manood silang dalawa ng movie, ngunit sumagot si Mary na hindi siya ang girlfriend nito kundi ang kanyang guro. Nang patuloy na nakikipaglandian si Donnie sa guro, dinala siya sa detention room. Pagkatapos ay inakit ng guro si Donnie na hindi makapaniwala, at hinila papasok sa kanyang opisina. Si Donnie at Mary ay nagpatuloy sa kanilang relasyon at madalas na nagkikita sa klase, at ganon din sa labas ng paaralan. Isang araw, nagkaroon ng isang programa ang paaralan, tila may naririnig na ingay ang mga audience sa backstage ng auditorium. Upang alamin kung ano ito, hinila nila ang kurtina at nakita ng lahat kung ano ang ginagawa ni Donnie at ng guro. Napahiyang umalis ang guro ngunit si Donnie ay pinalakpakan ng mga audience. Pagkaraan ng ilang buwan, sa isang silid ng korte ay nalaman ng mga tao na si Mary ay buntis at si Donnie ang ama. Nasentensyahan ng 30 taong pagkabilanggo, at inanunsyo ng tagahatol na ang kustodiya paglabas ng sanggol ay ibibigay sa ama ni Donnie hanggang si Donnie ay nasa sapat na gulang. Dahil sa iskandalong ito ay sumikat si Donnie. Na-interview siya ng mga iba't ibang news channel at inimbitahan ng mga TV shows kung saan ay kumita siya ng malaking pera. Pagkaraan ng 28 taon, si Donnie ay naging isang alcoholic at winaldas ang mga perang kinita niya nang siya ay sumikat sa iskandalo. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na hindi siya nakapagbayad ng kanyang mga tax sa mga nakaraang taon. Kailangan niyang bayaran sa gobyerno ang halagang $43,000, kung hindi ay makukulong ito. Sa kasamaang palad ay $20,000 na lamang ang natitirang pera ni Donnie. Kaya naman ay nag-alok ang kanyang abogado na ipusta nito ang natitirang pera sa isang matabang lalaki na tatakbo sa marathon. Ang betting odds kapag nanalo ang matabang lalaki ay 8,000 to 1. Naisip ni Donnie na walang mawawala sa kanya kaya ipinusta ang kanyang natitirang pera. Tinanong ng abogado si Donnie kung makakakuha siya ng perang pambayad mula sa kanyang anak, ngunit sumagot si Donnie na iniwan siya ng anak pagtuntong nito sa 18 taong gulang dahil nalaman ang tungkol sa iskandalong nangyari, at mula noon ay hindi na sila nagkita. Samantala, ipinakita ang kanyang anak na nagngangalang Han Solo kung saan pinalitan ang pangalan nito, at ang kanyang pangalan ngayon ay Todd Peterson. Siya ay may kasintahan na nagngangalang Jamie at malapit na silang ikasal. Ang balita tungkol sa kanilang kasal ay laman ng mga pahayagan, hanggang sa nalaman ni Donnie ang tungkol dito. Nabigla ito nang makita ang kanyang anak na pumayat at pinalitan din nito ang pangalan. Nalaman din niya na ang kanyang anak ay naging isang matagumpay na businessman. Pagkatapos iwanan si Donnie, inilihim ni Todd ang tungkol sa kanyang magulang kaya naman ay inihayag nito sa media na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente. Nagalit si Donnie nang malaman ang tungkol sa lahat ng ito. Samantala, isinama ni Todd si Jamie at ang magulang nito sa KitKat House ng kanyang boss. Hinayaan sila ng kanyang boss na manatili doon hanggang sa araw ng kasal. Dumating din ang sundalong kapatid ni Jamie na nagngangalang Chad. Nagkakilala sila ni Todd at binabalaan ito na huwag nitong sasaktan si Jamie. Sa kabilang dako, pumunta si Donnie sa kanyang kaibigan na si Vanilla Ice para humingi ng tulong tungkol sa pera ngunit pareho silang kapos sa pera. Samantala, pinuntahan ni Donnie ang isang TV producer na nakatrabaho niya sa panahon ng kanyang kasikatan. Humihingi siya ng tulong ngunit tumanggi ang producer. Sinabi nito na hindi niya matutulungan si Donnie dahil hindi na interesado ang mga tao sa kanya. Iminungkahi naman ni Donnie na interviewin sila ni Mary na kung saan ay malapit ng lumaya mula sa pagkakakulong. Tila interesado naman ang producer at tinanong si Donnie tungkol sa kanilang anak. Tugon ni Donnie na si Todd ay naging matagumpay at yumaman. Nang marinig ito, sinabi ng producer na kung magawang dalhin ni Donnie si Todd at Mary para sa interview ay magbibigay ito sa kanya ng $50,000. Iniisip ni Donnie ang tungkol sa pera at nagpasyang puntahan si Todd. Dumating si Donnie sa bahay at nakilala niya si Jamie. Nang siya ay pinapasok, nagulat si Todd sa kanyang pagdating. Siya ay kinakabahan at ipinakilala si Donnie sa pamilya ni Jamie bilang kanyang kaibigan, at sinasabing aalis din ito kaagad. Ngunit hiniling ng ina ni Jamie na manatili ito kasama sila.
Hinatid ni Todd si Donnie sa silid kung saan ito magpapahinga. Labis na nagalit si Todd sa biglaang pagpapakita ng kanyang ama. Inihayag niya na ginawa niya ang lahat para itago ang kanyang pagkakakilanlan para hindi siya masundan, ngunit sinabi ni Donnie na kailangan nitong makipagkita sa kanyang ina sa bilangguan. Nagsinungaling si Donnie na ang kanyang ina ay may malubhang sakit at kailangan niya itong makita bago ang operasyon, ngunit si Todd ay hindi naniniwala sa kanya. Naniniwala ito na ang kanyang ama ay isang dakilang ama ngunit siya ang pinakamalalang magulang sa buong mundo. Pagkatapos ay tinawag ni Jamie si Todd para sa cocktail party. Gusto ni Todd na magsuot si Donnie ng necktie para sa party, ngunit tumugon si Donnie na hindi ito bagay sa kanya. Gayunpaman, pumayag si Donnie na gawin ito matapos sabihin ni Todd na bibigyan siya ng $100. Sa party, ang katrabaho ni Todd na si Phil na kanya ring best man sa kasal ay nakilala si Donnie bilang isa sa naging public figure matapos ang kanyang iskandalo kasama ang guro. Kilala ng lahat si Donnie ngunit hindi nila alam na si Todd ay anak ni Donnie. Sa sandali ng talumpati ng best man ni Todd, ibinunyag ni Donnie kay Todd na ang kanyang husay sa pagkalkula ay namana nito sa kanya at sa kanyang ina bilang math teacher. Ang katrabaho ni Todd na kanyang best man para sa kasal ay nagsabi na sapagkat si Donnie at Todd ay malapit na magkaibigan, hindi na dapat siya ang best man. Inihayag niya na si Donnie ang dapat na maging best man sa kasal ni Todd. Nagsalita si Todd na sinasabing hindi ito mahalaga ngunit agad na tinanggap ni Donnie ang alok. Pagkatapos ay nagmungkahi si Donnie na maglaro sila ng baseball. Ang lahat ay nasa sabik na maglaro maliban kay Todd. Ang bawat isa ay naging mahusay sa laro kahit na ang matanda at ang bata, ngunit si Todd ay hindi marunong. Hinampas ni Donnie ang bola patungo kay Todd, ngunit nabigo ito na saluhin ang bola. Naisip ng lahat na si Todd ay isang talunan. Pagsapit ng gabi, tinutukoy ni Jamie ang tungkol sa libro ni Donnie. Nakapagsulat si Donnie ng kanyang libro na may mensaheng namimiss nito ang kanyang anak. Si Todd ay naging madamdamin nang nabasa niya ito. Nais niya ring maka-score kay Jamie ngunit tumanggi ang dalaga na masira ang kanyang damit. Kinabukasan, si Jamie ay isinama ng kanyang mga kaibigan sa isang bachelor party. Tinanong naman ni Donnie si Todd kung mayroon siyang bachelor party. Sumagot ang kaibigan ni Todd na inayos na niya ang lahat. Ngunit si Donnie ay hindi ganon kasaya nang nalaman niya na pati ang spa treatment ay isinama sa bachelor party. Naisip niya na ito ang pinakamalalang bachelor party kaya naisipan din niya na dapat silang pumunta sa strip club at ang lahat ay sumang-ayon. Lahat sila ay nagkaroon ng masayang gabi sa strip club. Si Todd ay tila sobrang nasiyahan sa kanyang bachelor party. Hinatid ni Donnie ang mga katrabaho ni Todd sa kanilang sasakyan para makauwi sa kanilang bahay. Ngunit iniwan si Todd dahil gusto ni Donnie na makapag-bonding pa silang mag-ama. Ibinigay ni Todd ang hikaw ng kanyang ina bilang regalo para sa kanyang nalalapit na kasal. Tila masaya si Todd pero walang butas sa kanyang tainga kaya naman ay binutas ni Donnie ang tainga nito at sinuot ang hikaw. Nagpatuloy silang magpakasaya sa gabing ito kasama si Vanilla Ice, hanggang sa nabanggit ni Todd na dadalawin nito ang kanyang ina sa kulungan. Napagtanto ni Donnie na hindi niya dapat gamitin ang kanyang anak para sa pera. Ang mag-ama ay tila mas lalong napapalapit sa isa't isa kaya ayaw ni Donnie na sirain ito. Nagdahilan si Donnie na ang ina ni Todd ay nagsinungaling na ito ay may sakit, kaya hindi na kailangan ni Todd na pumunta para bisitahin ito. Sa huli, niyakap nila ang isa't isa at pumasok sa silid para matulog. Nadatnan ni Donnie ang ina ng boss ni Todd, at napagtripan naman ni Todd ang mannequin. Kinabukasan, nakita ni Jamie ang mannequin na nakahiga at ang kanyang gown ay nangangamoy Zonrox. Hinihiling ni Jamie na bago ang kasal ay dapat maayos na ang kanyang gown. Kaya naman ay lumabas si Todd para sa dry cleaning, pagkatapos ay tinawagan ng kanyang ama para ipaalam na makikipagkita ito sa kanyang ina. Sinubukang pigilan siya ni Donnie ngunit iginiit nito na gusto niyang makita ang kanyang ina. Nagmadaling pumunta si Donnie sa bilangguan bago pa makarating si Todd doon para hindi nito malaman ang tungkol sa interview na kung saan ay babayaran siya ng $50,000. Nakarating si Donnie sa bilangguan ngunit naroon na si Todd na naghihintay para makita ang kanyang ina. Pinagsabihan siya ni Donnie na hindi ito dapat nagsasayang ng oras bago ang kanyang kasal. Ngunit si Mary ay nagpakita at tila ang kanyang hitsura ay tulad pa rin ng dati. Si Mary ay masaya na nakita si Donnie at Todd. Si Todd ay mukhang masaya na nakita ang kanyang ina pagkaraan ng mahabang panahon, at si Donnie ay natulala nang muling makita ang kagandahan ni Mary.
Ilang sandali pa ay lumapit ang TV producer sa kanila kasama ng kanyang cameraman at nagsimulang magtanong kay Todd. Napagtanto ni Todd na ang kanyang ama ay bumalik sa kanyang buhay para makuha ang interviewing ito para makatanggap ng pera. Nagalit si Todd at iniwan ang kanyang ama. Napagtanto naman ni Donnie na nagkamali siya sa pagbabalik niya sa buhay ng kanyang anak. Nang siya ay naghahanda para umalis sa bahay, narinig niya si Jamie na nakikipag-usap sa boss ni Todd. Sinasabi ni Jamie ang salitang hindi ito malalaman ni Todd. Naghinala si Donnie na may namamagitan kay Jamie at ng boss ni Todd. Sa wedding rehearsal, dumalo si Donnie para sabihin ang tungkol sa kanyang natuklasan. Tumanggi si Todd na pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Ngunit iginiit ni Donnie ang tungkol sa ugnayan ng kanyang boss at ni Jamie. Humarap si Jamie at sinabing nagpaplano siya ng isang sorpresa para kay Todd at ayaw niyang malaman ito. Sinabi niya na narinig lamang ni Donnie ang pag-uusap at nagkakamali ito sa paghusga. Tinanggap naman ni Donnie ang kanyang pagkakamali at umalis sa lugar. Pagkatapos ng rehearsal, si Jamie at ang kanyang kapatid na si Chad ay pupunta sa hotel dahil hindi siya maaaring manatili kasama si Todd sa gabi bilang bahagi ng tradisyon. Pinagmamasdan ni Donnie si Todd mula sa di kalayuan habang iniisip kung paano niya maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na humingi muna ito ng tawad kay Jamie. Kaya naman ay kumuha ng 2 ice cream si Donnie at agad na pinuntahan si Jamie sa hotel. Ngunit sa labas, narinig niya na tila may kasamang ibang lalaki si Jamie. Malinaw na si Todd ay naiwan kanina kaya napaisip si Donnie kung sino ang kasama ni Jamie. Pinasok niya ang silid at nahuli niya si Jamie na may kasiping na ibang lalaki. Hanggang sa nakita niya ang lalaki na walang iba kundi ang kapatid ni Jamie na si Chad. Kumuha siya ng larawan nila at sinabing ibubunyag nito ang lahat kay Todd, ngunit nag-alok sa kanya si Jamie ng pera. Sinabi ni Jamie na ibibigay nito ang pera na kailangan ni Donnie kung hindi siya magsasalita tungkol sa natuklasan niya. Si Donnie ay desperado kaya napilitan siyang tanggapin ang pera. Kinabukasan, si Donnie ay nanatili sa kanyang bahay. Ikinahihiya niya ang kanyang nagawa, ngunit napagtanto niya na mayroon pa siyang oras bago ang kasal. Kaya naman ay agad niyang pinuntahan si Vanilla Ice para sa kanyang kotse. Agad na nagtungo ang dalawa patungo sa lokasyon ng kasalan. Tatanggapin na sana ni Todd ang kasal ngunit sa kabutihang palad ay dumating sina Donnie sa tamang oras at ipinatigil ang kasalan. Si Todd ay napahiya sa pagsira ni Donnie sa kanyang kasal. Itinuro ni Donnie si Jamie at sinabing hindi niya pahihintulutan ang kanyang anak na pakasalan ng babaeng tulad niya. Tinawag ni Donnie ang kanyang anak sa harap ng lahat. Si Jamie ay nainis na malaman na si Todd ang bunga ng iskandalo sa sexual na relasyon sa pagitan ng guro at ng estudyante. Inihayag naman ni Donnie na niloloko nito si Todd at agad na itinanggi ito ni Jamie. Ngunit ipinakita ni Donnie ang cheque na ibinigay nito sa kanya para hindi siya magsalita tungkol sa katotohanan. Pinunit din niya ang cheque para patunayan sa lahat na mas mahalaga ang kanyang anak kaysa sa pera. Ibinulong ni Jamie ang tungkol sa ginawa nila ni Chad at sinabing dapat ay magpakasal pa rin sila dahil pareho naman silang hindi perpekto. Ngunit si Todd ay nasusuklam na si Jamie ay sumiping sa kanyang sariling kapatid. Ibinunyag ni Todd sa lahat ng tao sa paligid ang tungkol sa relasyon ni Jamie at ni Chad at ang lahat ay nagulat at nasusuklam din. Isinisi ni Chad ang lahat kay Jamie. Humingi naman ng tawad si Jamie kay Todd at hinihiling na tanggapin ito. Tumingin si Todd sa kanyang ama at kay Vanilla Ice na parehong umiiling. Nagpasya si Todd na tanggihan si Jamie at inanunsyo na ang kasal ay hindi na matutuloy. At pagkatapos ay ipinagmamalaki niyang sinabi sa lahat na ang kanyang ama ay si Donnie. Ipinahayag din niya sa kanyang boss na aalis na siya sa trabaho matapos malaman na sumiping din ito kay Jamie. Ang mag-ama ay magkasamang umalis sa lugar. Si Todd ay masaya na ngayon kasama ang kanyang ama, at nag-alok na bayaran ang utang nito para hindi makulong. Ngunit mas gusto ni Donnie na akuin ang kanyang responsibilidad para sa kanyang pagkakamali, at buhayin ang kanyang relasyon kay Mary na ina ni Todd. Dumating naman ang kaibigan ni Donnie at agad na binuksan ang telebisyon. Ang matabang lalaki kung saan nakapusta si Donnie ay tila maganda ang ipinapakita sa marathon. Tila may pag-asa si Donnie na manalo sa pusta, nilalagpasan ng matabang lalaki ang sinumang nasa harapan nito. Hindi inaasahan ng lahat na siya ang mananalo sa kompetisyon. Dahil dito, si Donnie ay nanalo ng $160,000 mula sa $20 na kanyang pinusta. Mababayaran na ni Donnie ang kanyang utang,
Kaya naman ang lahat ay nagdiwang dahil si Donnie ay hindi na makukulong. Sana ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!